Pag may nagtatanong sa akin paano i-check ang original mileage ng isang sasakyan mga bossing, is ganito lagi ang ginagawa ko. FYI muna mga boss ha, may mga sasakyan po na hindi talaga na-check ang original mileage kasi madali silang i-tamper. Why? Kasi ang nagre-record lang ng mileage sa kanila is the gauge. Yung gauge nga po ang tinatamper, di ba? May mga sasakyan po kasi na nagre-record ng mileage yung iba pang modules like sa transmission, sa ABS, sa computer box, and iba pang module. Pero kapag ang sasakyan is very basic, na ang tanging nagre-record ng mileage is the gauge, tas na-tamper pa siya, there is no way para malaman pa natin kung tampered ang odometer or hindi. Depende na lang kung may kasa record. O kaya, makokontak ninyo yung mismong first owner na pinagbilhan nung sasakyan. Tapos, kapag mayroong scanner naman, itong mga bossing ang ginagawa ko dati, syempre diagnosis. Tapos, hahanapin natin yung car brand na i-scan natin. This is Honda. Okay, so ito. Tapos magpo-full system scanning tayo. Hintayin lang natin matapos tong full system scan na to. Tapos ang ginagawa ko dyan mga bossing, pagkatapos ng full system scan, ganito ginagawa ko mga boss dati. Ayan, makikita nyo lahat ng may green na yan, ibig sabihin yan is wala siyang malfunction. Yung mga gray, wala siyang ganong feature, okay? So para makita natin yung mga odometer, kiniklik ko yung mga green na yan, tapos pumapasok ako sa read data stream. So medyo matagal na proseso yung kasi isa-isahin mo lahat ng merong green dyan. Kahit yung mga pula rather mga boss kasi wala tayong na-check na abnormal, pero minsan may lalabas na pula dyan. Okay, tapos ito read data stream. Tapos kung makikita nyo yung mga words na yan, lahat ng may word na nakalagay, odometer, kilometer, mileage, vehicle distance, lahat ng word, merong word na ganun, i-click nyo. Okay, so ako kagaya niyan, total mileage, diba? So medyo mahirap kasi pa isa-isa, kagaya niyan lumabas dito 7841, 7841. Ngayon, merong bagong update itong aking scanner wherein pwede ko na siyang idirekta. Kung mileage lang ang gusto ko malaman kung gusto ko lang malaman yung odometer niya, eto may bago kasi siyang update dito sa baba, auto check. So, i-skip niya na lahat ng scanning sa ibang module, sa ibang errors. Hindi na siya mag-check ng DTC or any malfunction. Tanging doon lang siya sa mga modules na nagre-record ng mileage. Ito para mas maintindihan nyo. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Okay. Ayan, so nagre-read na siya. So, sa bus, no data ang ibig sabihin, hindi nagre-record ng mileage yung bus broadcast na yon. Yung anti-lock brake system, no data rin. So, ibig sabihin, hindi rin siya nagre-record ng mileage. Ito, yung mga in-scan niya lahat. Mga no data, ibig sabihin yan, mga module yan, pero hindi sila nagre-record ng mileage. Ang tanging nagre-record ng mileage dito is the meter, and then the ACM, or yung pinaka-common nating tawagin as computer box. So, makikita ninyo, 7841, pareho sila, 7841. Ngayon, pag nakita nyo mga bossing na sa gauge is 7841, minsan itong meter tatama pa rin yan 7841. Pero halimbawa itong engine control module, nakita ninyo na lumabas dyan is 25,000 kilometers na. Kahit tama yung meter, tapos sa engine control module is 25,000 kilometers na, ibig sabihin nun, tampered. Tampered. O kaya halimbawa na lang sa ABS may lumabas 40,000 kilometers na. Lalong-lalo na yung mga high-tech na sasakyan, mga Euro cars, mga American car like Ford, na halos lahat ng modules nun is nagre-record ng mileage, lalabas yun dito. So mas madali pag-scan kapag mayroon ng auto check yung inyong scanner. Ang gantong klase ng scanner mga bossing, hindi lahat pala ng scanner is merong auto check. Ito kasing scanner ko is Ting Toolmaster, and meron siyang 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42 reset tools. So kasama yung auto check sa scanner ko na to.